Pinilit palang itago ng mga diskaya ang kanilang sasakyan. Ano? At nung ito'y puntahan sa pamamagitan ng isang search warrant, 2 sasakyan na lamang ang inabutan ng mga otoridad. Matindi rin, ano? Ang sabi nila, ito'y 40. Naging 28. At ngayon, ang naging subject para sa pag-iimbestiga ng Bureau of Customs, 12. But out of 12, 2 lang ang inabutan ng mga ito sa garahe ng mga diskaya. At paano nangyari yun? Meron bang meron bang nag-chucho o meron bang nag-suplong na sila ay papasukin na ng Bureau of Customs kaya itinago na ang iba? Ang pagkakamali nila, hindi rin nakalain na matutuntun din naman. At ngayon, itinatanggi ng mga diskaya na itinago daw nila ang mga sasakyan. Dagundong. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kamusta po kayo? Isang dumadagundong na araw na naman po ang ating pagsasaluhan ngayon dito po sa ating programang Dagundong dito sa YouTube. May ilang mga tao na tila gustong iligaw na naman ang ating mga kababayan hinggil sa usapin ng flood control project na ito para matakasan ang kanilang mga pagkukulang at pagkakamali nung panahong sila ang nakapwesto. Aba, itong si Manila Representative Joel Chua nagsalita at sinasabing panahon pa lang daw ni Pangulong Duterte ay talamak na ang Ghost Project. Mismong si Pangulong Duterte mismo anya ang nagsalita na talagang maraming Ghost Project. Pero nakakalimutan yata nitong si Chua na nung panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon ng malaking pagbabago at pag-angat sa ating ekonomiya sa kabila ng pandemyang naranasan ng ating bansa. Sa mga panahon na ito, naganap ang tinatawag nating build. At si Pangulong Duterte din ang may sabi na maraming pera ang gobyerno, ninanakaw lang. Tama. Sinabi ni Pangulong Duterte na marami ang mga ghost project na nagaganap. Sinabi ng Pangulong Duterte at tila inamin niya ito. Panahon pa naman talaga natin. Noon pa, marami ng mga katiwalian na nangyayari sa atin pong mga pagawaing bayan. Sang damakmak na nakawan ang nagaganap. Hindi ito may tatago ng kahit na sino. Alam yan kahit na ng elementary student lamang. Pero, ano nga ba totoo? Sa usapin ng mga diskaya, hindi ho sa panahon ng mga Duterte ito na mayagpag. Sapagkat base doon sa pag-aaral ng ilan natin mga kapatid sa hanap buhay na ipinadala sa atin, nag-umpisa pala itong lumahok sa mga bidding na ito ay noong taong 2012, panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino. At pagkatapos ay nagsimula itong makakuha ng mga project. Nagsimula ang Alpha and Omega at St. Timothy, panahon din ni dating Pangulong Benigno Aquino taong 2014. 2015 hanggang 2016, ito po ay suspendido. Dahil po doon sa 440.5 million pesos na kontrata. Nasuspindi itong mga diskaya. At panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, nagsimula ang mga proyektong may kaugnayan sa flood control taong 2016 hanggang 2022. Pero teka, nung panahon na yan, ang mga diskaya ay suspendido. In fact, they are blacklisted, mga kaabante. They are blacklisted, mga kaibigan. Pero pagpasok ng 2022, dito na, naka-jackpot ang diskaya na ito. 31.6 billion pesos simula 2022 hanggang 2025. Sa ilang mga nabuklat na mga proyekto na pagmamay-ari o ng kumpanya na mga pagmamay-ari nitong si Diskaya, ay maaaring sabihin mong wala naman talaga silang ghost project. Totoo naman yun sa ilang proyektong aking nakita. Nga laang, hindi tapos
hindi tinapos, iniwanan, hindi kinumpleto. Bakit? Samantalang bawat budget na binibitawan ng ating pamahalaan ayan ay angkop sa mga estilo, angkop sa mga pagawain, angkop sa sukat, makakatugon sa mga pangangailangan, sa materyales, sa mga tauhang magtatrabaho, at maging sa lawak ng gagawain ito. Pero bakit hindi natatapos? Ito ba ang dahilan kung bakit marami silang mga magagarang sasakyan, mga naglalakihang mansyon na ipinagyabang pa at ngayon ay itinatanggi na? Huwag nating iliko at ilayo ang sitwasyon. Huwag. Masama naman po na ibibintang natin sa kung kani-kanino lamang ang mga bagay na ito. Huwag nating iligaw ang ating mga kababayan. Kung nais nating magpasikat, please do not do it at the expense of others. Huwag nating lukuhin ang taong bayan. Huwag na natin silang lituhin. Kung gusto mong magpasikat, sige, gawin mo yung trabaho mo. Imbestigahan mo rin ang mga kasamahan mo. Huwag mo silang iligtas dahil kaibigan mo sila. Kailangan ng taong bayan ay katarungan. Kaya mo bang ibigay yun? Hindi. Hindi mo yung kakayaning ibigay sapagkat nakikita namin isa ka sa mga tatamaan nito. Masakit ang katotohanan, hindi ba? Pero yun eh. Yun. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin, ang sabi nga. At kung itatago mo yan, bahala kang managot sa taong bayan. Pero huwag mong kalilimutan, hindi mo po pwedeng basta na lamang iugnay ang sinuman para lamang takasan ang mga problemang kayo naman talaga ang may kagagawan. 2022 hanggang 2025, ito ang pinag-uusapan. Diyan nagalit ang ating Pangulo, hindi ba? Diyan nagalit si Presidente. Sinubuan ninyo ng mga hindi totoong datos sa kanyang unang sona. Sinubuan ninyo ng mga maling impormasyon. Kaya ang ating Presidente nagmukhang tanga. Ngayon, tumitindig siya. Sana nga lang madamay kayo na mga walang ginawang mabuti kundi ang magpayaman. Mabuti na lang at mabagal ang sistema ng ating hudikatura. Dahil kung mabilis-bilis, baka pati kayo nakakulong na. Mga kaibigan, wala tayong nais na tukuyin masama. Wala tayong nais na ibagsak ang kung sino man. Pero paalalahanan, sapagkat paalaala ang gamot sa taong nakakalimot. At higit sa lahat, mahirap gisingin ang taong nagtutulog-tulugan. Maraming salamat po, mga kaibigan. Dagundong.